Delo Gold Ultra, hanapin nyo Ultra or Delo Gold. Yan, panda rin natin yung bagong change oil. Ganda ng tunog, oh. Hindi maingay. Medyo malapot kasi yung oil na ginamit natin, 15x40. Yung naririnig nyo, medyo maingay kasi naka-open tong crankcase. Yung cover dito wala eh, kasi nagpalit na tayo ng pang PCX. Tapos naka-ram air, kaya medyo maingay din. Isa din yan eh, humihigop ng hangin. Pero the rest okay, hindi masyadong makalansing. Ang ganda ng tunog, ganda yan, walang usok. Tapos hindi masakit sa ilong yung amoy ng tambutso. Yan, all goods, ganda, quality, Delo Gold Ultra. Hello everyone, it's me again, Burntam TV, panibagong araw at panibagong vlog ulit tayo mga ka-DIY. Sa araw na to, mayroon ulit tayong gagawin dito kay Black Mamba, syempre sa Griffin 180 natin. At bago natin tuloy yung video, syempre shoutout muna natin lahat ng mga group chapters ng Griffin 180. At shoutout natin lahat ng members and officers ng Pangasinan Riders Group Griffin 180. At syempre yung gumawa ng natin, mga logo natin, si Boss EI. Shoutout pala natin si Jinsin Rivera from Baguio City, Voice of Griffin. Yeah. May bago siyang binuo na Griffin community, yung Voice of Griffin. Mag-i-start yan sa Baguio pero nationwide yung target natin mga ka-DIY. So join na kayo sa group page natin at sa bagong Griffin community natin, yung Voice of Griffin. So ayan mga ka-DIY, ang gagawin natin dito kay Black Mamba ay mag-change oil tayo or oil change. Pangatlong oil change na natin to kasi yung una, yung first 300 kilometers pero nakapag-change oil tayo ng almost 700 kilometers kasi hindi naman po accurate yung reading ng speedometer ng natin. Medyo advanced siya. So pag advanced yung speed reading niya, magiging advanced din yung odometer niya. So after ng first 300 to 500 kilometer, yun ang pinaka-vital na change oil ng Griffin 180 kasi according to manual, dapat first 300 na kilometers na tinakbo ng Griffin ay mag-change oil ka na. Ngayon, after ng 300 kilometers, ang interval na lang pag-change oil mo ay every 1,000 to 1,500 kilometers according to manual. Mas maaga, mas maganda para mas quality yung langis na ilalagay mo para mas malinis. Okay? Ngayon naman, sa atin naman, naka 4,000, ito yung odometer natin, yung current, 4,222. So pag i-base natin yan, mga baka nasa 3.5 lang po yan mga ka-DIY kasi advanced reading po ito. So yun, ang unang ginamit natin kasi nagpa-oil change tayo sa kasa kasi under warranty pa. Ito kasi magsi 6 months na rin si Black Mamba natin. So Zik oil yung gamit natin, yung gold, doon natin binili sa kasa mismo. Tapos yung pangalawang, recap ko lang yung pangalawang oil change natin ay gumamit tayo ng motor. Wait lang. So ito yung pangalawang oil change natin, ito yung ginamit natin. Ito yung viscosity niya, 10x40. Synthetic po yan mga ka-DIY. Tapos mo. So ito yung gamit natin, GB Matic. 1 liter po yan, pero ang nakalagay po sa kasa, 800 ml lang po yung ilalagay. Bawal po ang sobrang ilagay kasi magkakaroon po yan ng tagas o mag-oil leaks kasi hahanap po ng lalabasan yung sobrang langis. So magkakaroon ng loss compression yan kasi sisirain niya yung mga seal. Okay? So ngayon naman, ang gagamitin natin kasi under experimental pa tayo kasi nagbabawas yung langis natin. Yung unang gamit natin ng langis ay Zik. Korean brand po yung Zik oil ay medyo nagbawas po siya ng may tinatawag na oil evaporation or oil burning. So yung pangalawa ito, check natin kung nagbawas siya kasi 1 liter po ito mga ka-DIY. Ayan, 1 liter po pero nagdagdag na po tayo kasi almost 3 months po na ito nagamit. Okay? So nagdagdag tayo, inubos na natin yung 1 liter. So check natin dito, gamit natin to kung ilan pa yung natira na ml na langis. Bumili ako ng ganito para ma-check ko kung nagbabawas or kung gaano yung ml na binabawas ng langis dito sa Griffin 180 natin. Ngayon naman mga ka-DIY,
ang ilalagay natin na langis ay ito. So ito ay matagal ko nang gamit, Delo Gold Ultra, okay, by Caltex po yan. So ito po mga ka-DIY, ang nakalagay po dyan ay Delo Gold pero may Ultra. So hindi lang po siya Delo Gold, kasi yung iba kadalasan ang binibili ay Delo Gold. Ito po ay may Ultra. So 15 by 40 grade po yan mga ka-DIY. So maximum engine durability, heavy duty diesel engine oil. So bakit controversial yung oil na to? Actually po ito ay recommended sa diesel. Okay, gamit po natin to sa mga diesel engine natin, mga Mitsubishi Pajero natin. At gamit din natin to sa Starex natin, diesel din po yun. Tapos gamit din po natin ito sa Toyota Altis natin, gasoline naman yun. Tapos gamit din natin sa Honda Civic natin, gasoline or petrol. Tapos gamit din natin to sa mga Yamaha or 4-stroke engine, pati yung natin, enduro natin mga ka-DIY. Yan, 4-stroke din po yan. So bakit pala naging controversial to? Controversial to sa mga walang alam. Kasi pag i-research mo ito dito, yung specification niya, may nakalagay po dyan na pwede po ito sa 4-stroke engine or sa gasoline engine. Okay? So sa mga walang alam, so bakit ka naglalagay ng pang diesel? Hindi lang po siya pang diesel. Ang nakalagay po dito, diesel, pero nandito po sa likod, sa specification, pwede naman po ito sa 4-stroke or gasoline engine. Okay? So sa mga heavy duty. So pwede ito kasi 15 by 42. Recommended ito dito sa bansa natin kasi ang Pilipinas ay tropical country. So pag maglalagay ka ng fully synthetic oil dito, on my own perspective, point of view, masyadong ano po yun kasi manipis or malabnaw. So sa init ng panahon dito, madali siya mag-evaporate. Lalo na yung mga ibang makina kagaya sa Toyota Corolla Altis, may history po talaga siya na kumakain po siya ng langis o oil burning or yung tinatawag na evaporation. So either hindi mo ginagamit yan sa sobrang init ng panahon, talaga ay nag-evaporate po yung langis natin. So try natin to dito kay Griffin, first time niya. Tara. So natin mga ka-DIY ay size 17 na socket. Pwede rin po itong range size 17. 17 yun dito. Yan. Dito tayo magbabaklas mga ka-DIY. Ito po yung drain plug niya dito sa side, pero meron din dito sa ilalim. Ito size 17 din po yan. Okay, pwede rin po kayo doon. Kadalasan kasi doon talaga sa ilalim dito, pero sa akin dito ko binabaklas kasi nandito yung strainer. Okay, ang Griffin 180 po kasi natin, meron po siyang tinatawag na strainer. Ito. Tapos meron din po siyang tinatawag na oil filter. Ito naman po yung oil filter. Itong oil filter naman, nagpalit na rin po tayo nito. May separate videos tayo niyan kung anong code ng oil filter. Pwede rin yan sa Rusi. Tapos pero meron din po talagang pang Griffin 180. Okay? Tapos dito naman, ito yung strainer. Dito tayo magpapalit. Pero pwede naman din natin tanggalin din. So ayan na mga ka-DIY. So ang gagawin muna natin sa ngayon ay ilalagay natin to dito. Tapos luluwagan na natin. So ayan mga ka-DIY, gamitan natin ng impact. Pakaliwa po yan. So pag lumuwag na yan, gagawin natin ito na lang para hindi siya malustrate. So mag-ready din po tayo ng basahan. Ito. Okay? Pero siguro idirekta na lang natin dito mga ka-DIY. Yan, hanggang 1 liter po yan, 1000 ml is equivalent to 1 liter. May spring po kasi itong oil strainer Yan. Yun Yan. So ganyan po yung itsura niyan. Maitim na rin po. Okay. Tapos kunin natin tong spring, may spring yan. Tapos ito yung strainer, yung parang screen. Actually screen talaga to. Sinasala niya yung mga small particles na dyan umiikot sa loob ng makina. So dito. Doon kasi sa silong na drain plug, wala siyang strainer, nandito lang. So ito hindi nyo pwedeng pagbaliktaran. Kung ganyan nyo siyang tinanggal, dapat ganyan din po yung pagbalik.
mga ka-DIY, oh. Kukunti na lang yung natira. Nasa almost 700 pa lang to. May natapon kasi. So ipapatumba natin to mga ka-DIY yung motor. Side stand natin. Yan, so pinapaside ko. Yan. Dami pa rin, oh. So nasa 700, almost 800 pa lang. Yun. So ang gagawin natin ay babaklasin din natin doon sa silong. Naman sa side na to, turuan din namin kayo kung paano rin magbukas dito. Ito ay very sensitive po ito. Ingatan nyo po. Huwag kayong magbubukas nito pagka mainit yung makina, malulustrate. Okay? So ang gamitin nyo, size 17 din po ito. Yan o. Ito kasi hindi papasok. Masikip kasi ito. So ito, pakaliwa. Counterclockwise ang paluwag. Niluwagan ko lang ito kanina. Yan. So tanggalin din natin ito. Drain plug din po ito. Kadalasan dito talaga nag-oil change. Pero ngayon nga sabi ko, walang strainer to. So wala rin, oh. Ingatan nyo na baka hindi nyo maibalik to. Importante itong washer kasi baka magkaroon ng leak. So ganun lang. Walang yun, meron pa pala. Yan, so meron pa dito mga ka-DIY. Ipa-side natin. May kunti pa rin na lumabas. Yun. So kung gusto nyo dito, pwede rin. Kung gusto nyo doon sa kabila, pwede rin. Doon kasi sa kabila merong strainer pa. So ayan, gatulo na lang yung lumalabas. Wala na rin to. Okay, pag hindi kayo nagmamadali, pwedeng buong gabi nyo to nang gawin para matanggal talaga. Pero ito, okay naman na to mga ka-DIY. Okay, sarado na natin. So yan, pagka ibabalik nyo at nilapag nyo dito, make sure na punasan nyo kasi mamaya may siyang buhangin automatic. Ang suggest ko mga ka-DIY, pag gusto nyo magpalit ng drain plug, oil drain plug, yung may magnet, or kung may magnet kayo na medyo malaki, lagay nyo dito. Napaka-importante po ng magnet kasi yung mga debris dahil, more particles, ang tawag doon, aribaba o alibaba. Ano po yun? Kakapit dito, mamamagnet siya para hindi na siya sasamang iikot doon sa loob ng makina mo para ma-prevent natin yung pagkasgas. So, lagay na natin. So, pag ilalagay nyo to, pakanan, pabalik sa orasan. Okay? So, higpitan na natin. Yung paghigpit dito ay wag masyado. Yung tama lang. Okay, doon natin mahigpitan. Ito yung gagamitin natin. Actually mayroon tong So yan, nire-ready na lang natin yung imbudo mga ka-DIY. Make sure na punasan nyo rin bago kayo gumamit ng imbudo. So ayun mga ka-DIY, pag may mapapansin kayo, makikita kayo ng mga markings o color markings na tinatawag, iba't ibang kulay yan sa lahat ng mga bolt, sa nut, lalo na dito sa drain plug. Palatandaan niya ng factory na kung saan, dyan mo lang itatapat. Kung wala kang yung wrench o torque na pang Newton meter yung nag-a-adjust para mailagay mo yung tamang Newton meter, yung bigat, yan ang gayahin mo. Parang ganito rin, no? Kumbaga, yan yung tapat niya. Okay? Parang ganyan. So may palatandaan silang markings. May tamang Newton meter lang kasi ito para hindi malustrate. So yan, lagay natin. Ayan, sa paglalagay mga ka-DIY, mapapansin nyo naman, hindi naman kayo magkakamali kasi nakalagay naman dito 0.L. 0.L, L stands for liter. So 0.8 is 800 ml. Okay? So tara, sarado muna natin sa kabila.
Ayan, punasan muna natin. Okay, dyan sumisiksik yung ano, dito. Yung dumi na umiikot bago pumasok yung langis dito. Bago bumalik yung langis, filter nito, sinasala nito mga ka-DIY. Yan. Pwede nyo hugasan ng tubig to or gas, pero basta patuyuin nyo. So yan, okay na yan. Yan yung itsura nya. Tapos balik na rin natin tong spring. Yung spring, ito dito yung ano maliit, dito yung maluwag para papasok to. Pasok na natin dito. Yan. Tapos yan, patakan nyo tong kuko nyo. Yan, dapat ang kulay nyan ay pinkish or red, hindi ganito na brown. Palitin na yan pag ganyan. Okay, so ito mga ka-DIY, itong o-ring nya, papansin nyo naman kung may tagas, kailangan mo nang palitan yung o-ring. Sa iba nilalagyan pa nila ng gasket, sa akin palitan na yan pag may tagas na. Pag wala naman, all goods pa yan. So ayan, okay, so balik na natin. Pakanan, yung pagbabalik pakanan yan. Persahan mo lang, itulak mo para maglapat siya. So pag naglapat na yan, hand tight mo na lang muna. Okay, pagkatapos ng hand tight, pwede mo nang gamitan ng impact. So ayan, higpitan na natin. Pwede na rin gamitin to kasi ano, yung sinasabi ko sa inyo, may kulay din. So tatapat lang natin, ganyan. So dapat daw ganyan, pero parang maluwag pa, higpitan nyo lang ng konti. Yun. So ganun lang po, huwag yung binibigla mo, dahan-dahan lang para hindi siya malustrid. So ayan, tara, lagay na natin. Yan, open na natin. Pag sa Ultra mga ka-DIY, gold ang kulay nito, hindi dilaw. Ay, parang ano ba tawag niya? Bronze o gold. Yung iba kasi dilaw. So yan, original by Caltex. Yun, check natin kung anong kulay. Yun. So ganyan po ang kulay ng ano, Gold Ultra. Okay, 15 by 40. So ayan mga ka-DIY, 1 liter po yan. So ang ilalagay lang natin ay hanggang dito 800. So magtitira tayo ng hanggang 200 ml. Dadagdag natin. Check natin. Ayun, so lapit-lapit na. Oops. So ayun mga ka-DIY, okay na yan. May natira pang 200. Hindi kasi natin pwedeng i-overfill to. Dapat 800 ml lang or 0.8 ml. Okay, so sarado natin. Tapos mamaya i-check pa natin to. May tamang pag-check ng oil. Ang gamit ng dipstick hanggang dito dapat yung 800 ml. Hanggang dyan, hindi nalalampas on or before. Okay na. Okay, so check natin mamaya. Dapat nakatama yung level ng ano natin, motor, yung pinag-aanuhan mo, surface. Tara. So yan, ilipat natin dito mga ka-DIY para ma-check natin yung oil level niya kasi flat surface na to, kumbaga plastado na, tama na. So, check natin. Tara, check natin. Ano pa yan, tuyo. So ilalagay natin yan, sarado natin yung tamang sarado, tapos buksan natin uli. Ganito po yung tamang pag check. Tapos ayun, so sakto lang siya. Yan, hindi pa kasi masyadong bumaba yung langis. So ayan nandyan na siya mga ka-DIY. Tapos check natin yung oil kung malinis. Ayun, so dapat ganyan siya pagbago. Depende rin kasi sa kulay ng oil dito sa. So yan, all goods na mga ka-DIY. Tama na po yung pinaglagay natin. So hipitan nyo lang to. Okay,
So, ito na mga ka-DIY, yung natanggal natin. So, kung mapapansin nyo, almost 800 ml. So, dito natin mapapatunayan na ano po talaga to. Nagbabawas ng oil or kumakain ng oil. Si Griffin. Almost 3 months na rin po yan. So, ang gagawin natin, after nyo mag-change oil, punta kayo dito sa panel gauge nyo. Tapos, make sure na mapicturean nyo o mai-record ninyo kung anong kilometers na yung natakbo nung nag-change oil kayo. Para magkaroon kayo ng reference kasi another 1,000 km na naman bago kayo mag-change oil. So, picturean nyo yan, i-record nyo para alam nyo kung naka 1,000 km na kayo, mag-change oil na kayo. Okay? So, ngayon mga ka-DIY, ito naman yung ano natin, nasira pa. So, ang gagawin natin dito ay itatap up na lang natin, o dadagdagan na lang natin yun kung nagbabawas siya. Nagbabawas lang naman ang langis pagka masyado kang mabakbak, yung rat-rat ka mag-drive, mga more than 100 laging takbo mo, laging long ride. Pero pag sa city drive lang naman, di naman yan masyado nagbabawas eh. Pag long ride lang o itong ginagamit mo sa pag deliver ng mga parcel or mga MC taxi, ginagamit mo pang MC taxi yung motor mo, yun talagang malimit na magbawas. Okay, so observe natin, tapos pag mag-change oil ulit tayo, papakita ko sa inyo kung nagbawas po siya after 1,000 km. Okay mga ka-DIY, tapos disclaimer ko lang po, hindi po tayo sponsor ng Dino Gold Ultra. Ito lang po yung isa sa ginagamit natin mga ka-DIY. Under experimental stage pa tayo sa oil kung ano po yung magandang oil na hindi masyadong nagbabawas kay Griffin 180 natin. Tapos make sure na ang bibilin yung langis ay yung original mga ka-DIY at yung medyo branded or pricey. Kasi bakit? Napaka-importante po ng tamang viscosity ng langis at kung original yung langis, kasi para hindi po delikado yung sigunyal mo. Kasi pag pangit yung langis, pangit yung ng andar ng makina, hindi siya parang magaspang yung tunog, pangit yung viscosity. Kasi lalo na pag yung fake yung nabili mong langis, mali yung viscosity nun, kawawang makina mo. Ang unang masisira dyan, sigunyal. Mag-iingay po yun mga ka-DIY. Itong Dino Gold Ultra, hanapin yung Ultra or Dino Gold. Dapat kung gusto mo talagang makasure sa gasoline station ka bumili or mismong sa motorcycle parts. Kung sa Shopee o sa Lazada naman, hanapin mo yung shop o store na Caltex or Petrol. Kaya po talaga yung legit na sealer pag Caltex or Petrol. Okay? Pag ganito yung bibilin nyo na klase ng langis. So ayun mga ka-DIY, kung nagustuhan mo itong video, share mo to para makatulong sa iba. At syempre, huwag mong kalimutan na like, follow at subscribe yung Facebook page natin, Bertam DIY TV. At syempre, paki-subscribe na rin po at paki-share yung mga videos, comment kayo sa mga comsec natin sa Facebook page at saka sa YouTube channel natin. At maraming salamat sa patuloy na tiwala at suporta. At shoutout natin, nagpapa-shoutout Analos Vlog dyan sa Taiwan. Ingat ka lagi at maraming sponsors pa more, sabi ni budget daw ni Mesha. Ayan, sundan nyo lang po yung procedure na ginawa natin. Ingat na po kayo sa pag-DIY dahil dito sa XPT, dalawa lang po ang meaning ng DIY, do it yourself at destroy it yourself. Dito sa XPT, natuto ka na, nakatreat ka pa. Dito sa XPT, sharing is caring. Maraming salamat. Glory, burn times.